Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Mayroon pong mga nag-request sa akin itong mga nakaraang araw na bigyan ko raw po ng pansin itong isang Aprikano na inventor na nakaimbento ng isang napakagandang gadget or isang napakagandang aparato na makaka-harness daw tayo, makakaani tayo ng libreng enerhiya na pwede nating magamit sa ating bahay, pwede nating magamit sa ating mga appliances, at pwede nating magamit sa electric vehicle. Libre. So, ibig sabihin, ikaw ay gagamit ng electric vehicle mo na hindi mo na kailangang mag-charge sa charger doon sa bahay mo or huminto ka pa sa mga charging station. Basta itong gadget na ito, itong makina na ito, itong aparato na ito ay nakakabit dyan sa electric vehicle mo. Gamitin mo hanggat gusto mo. Pumunta ka kahit saan mo gustong pumunta. Hindi ka mawawalan ng makukuhang enerhiya. Gabi man o araw ay makakakuha ka ng walang katapusang enerhiya at kakargahan ang battery ng electric vehicle mo. May mga ipinakita nga po siyang electric vehicle din, maging yung motorsiklo at pati yung hybrid na helicopter. Malamang kakilala nyo na po itong Aprikano na ito dahil nga po siya ay sikat na sikat ngayon, pinag-uusapan sa buong mundo ng mga scientists, mga researchers at mga magagaling na tao at mga nagninegosyo pagdating sa fossil fuels dahil nga po yung kanyang imbensyon ay maaaring makapagpahina sa negosyo ng mga gasolina, ng diesel, at iba pang mga negosyo na may kinalaman sa mga sasakyan. God has given me something that is going to change the world. The world told him it was impossible. Scientists scoffed, corporations dismissed him, and even his own life was threatened. Itong Aprikano na to, mga kapatid, ay walang iba kung hindi si Maxwell Chikumbutso. Siya po ay nag-imbento ng MSED, Microsonic Energy Device. Yan. Makakakuha daw po itong MSED na ito ng energy mula po dito sa mga radio frequency, mga radio waves na nandito po sa ating kalawakan, narito lang sa ating mga paligid. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paanong meron talagang radio frequency. But Maxwell Chikumbutso, a high school dropout from Zimbabwe, refused to be silenced. He dared to dream of a future powered by clean energy, a future where Africa leads the way in technological innovation. At yan nga po ang ginawa ni Maxwell Chikumbutso na itong mga radio frequencies na yan ay kinukuha, tinatrap nung kanyang gadget, nung kanyang makina, yung kanyang aparato para i-convert at ito ay maging malakas na enerhiya. Without further ado, let me let you into the video so you can see how the American elite universities and their dignitaries, professors, and engineers went and test this technology and certified, not only going there to test it, they certified this guy that his technology is authentic, even though that they were having some skepticism in the first place, but at last, it worked out just like the guy claimed. Now, as for the radio frequency, it is not just the normal radio transmitter. This energy is invisible energy, which is only God in heaven can explain. Is a radio wave device, some sort of frequency that is existing everywhere in the environment. Maraming mga scientists at mga eksperto, mga researchers ang nabulaga dito sa imbensyon ni Chikumbutso. Dahil nga biro mo, sa tagal na nilang ginagawa yung mga bagay na ito na maghanap ng enerhiya na libre, na hindi mo kailangang magbuga ng carbon dioxide at walang mga carbon footprints. Ang tagal na nilang ginagawa yan, ang laki na ng pera na kanilang nagastos. Tapos biglang may lalabas na Maxwell Chikumbutso na biglang ipapakita yung kanyang aparato na mula dito sa radio frequency, i-amplify nung ginawa niyang amplifier para maging malakas na enerhiya na pwede mo nang gamitin sa electric vehicle mo. Sabihin na natin pong ganon. Kaya nga po, kung ito ay magkakatotoo, kung ito ay totoo talaga na makakatulong, siguro mga ilang panahon lang, kung ito ay mapapalaki pa ni Chikumbutso at kung may tutulong sa kanya na ito ay maging pangmalawakan na gamit or pagkukunan natin ng libreng enerhiya, malamang yayakapin na ng lahat ng tao na may sasakyan ang mga electric vehicle. Generator and even a helicopter that ran on radio frequencies. A true free energy device that keeps batteries consistently charged. It took me several months to find him, but when I did,
It blew my mind. Pero dahil nga po sa hindi makapaniwala itong mga scientists, itong mga expert, itong mga researchers na bigla na lang mayroong ganitong imbensyon. Ito po ay sinasabi nila na baka naman ito ay isang misguided innovation. Maxwell's microsonic device, on the other hand, claims to generate energy from ambient radio frequencies without any external input. The energy obtained in this way is in microwatts, which can't power anything. But Maxwell's device is able to generate more power in megawatts, which he claims can power a car or a generator that can power 300 homes. In other words, it appears to create energy out of nothing, a direct violation of the energy conservation principle. In simple terms, energy cannot be created from nothing. Maxwell's device, which supposedly powers vehicles and homes without fuel or recharging, seems to defy this law. Kasi para sa kanila, ang isang imbensyon, kailangan ay pinag-aaralan, kailangan lahat ng kanyang laboratory, lahat ng kanyang mga formulas ay inilalatag niya at ipinakikita niya at hindi makakalabag sa siyensya. The U.S. Patent Office likely viewed his invention as a perpetual motion machine, a concept that has been debunked countless times in scientific history. Perpetual motion machines are considered impossible because they require infinite energy or the ability to bypass the laws of physics entirely. In an interview, Maxwell explained that the patent denial has significantly impacted his ability to commercialize his invention. Without a patent, he can't protect his intellectual property, and it makes it difficult for him to license his business. Kapag po kasi ang isang imbensyon ay pinatent mo, lahat ng information, lahat ng mga datas, lahat ng mga ginamit mo para sa eksperimento niyan, ibibigay mo lahat, ipapakita mo lahat yan para iyan ay marehistro mo, para iyan ay mapapatent mo. Para kung sa ganon, kung meron mang ibang imbensyon na lalabas at nandoon yung ginawa mo, ikaw yung nauna, hindi masasabing imbensyon yun nung pangalawang gumawa. Pero ito kasing si Chikumbutso, yan ang ikinakatakot niya. Because it is reversing everything. We have to revisit science and change those laws. Yes, it is working, but because it's doing that, We have to relook everything. relook everything. We have to dismantle everything. Then we start afresh. So it's not patentable. So some they classify it as a perpetual motion device. That is why we delayed to be out. We're trying to find best ways of doing it, of taking it to the market. Later on, we decided that the best way is to have industrial designs. Just like Coca-Cola did. They protected their recipe. It's not patented, but they just kept it secret. So we decided to go that route and took 70% of our components in the microsonic energy device. We made those components, we put them under trade secrets, meaning to say that we don't disclose much the formula on how those components are made. Yung presidente nila, diyan sa Zimbabwe, ay full support sa kanya at maging yung kanyang mga kababayan. Chikumbutso's work has received widespread recognition and praise. Zimbabwean President Emerson Mnangagwa has publicly lauded him as an exceptional innovator, emphasizing the importance of supporting indigenous technological advancements. At meron siyang naging kasangga, isang Chinese company na yung imbensyon ni Chikumbutso ay inilagay doon sa electric vehicle na iyon. Developed in collaboration with a Chinese company that provided the vehicle's shell and essential components. But the real star of the show is the energy system, which allows the Scythe to achieve an unlimited driving range and a top speed of 220 kilometers per hour. Driving a car that never needs to stop for gas or charging will be the best thing ever for everyone. Unlimited range. Unlike electric vehicles that require frequent recharging, these cars reportedly never run out of power. High-speed performance. The vehicle is capable of exceeding speeds of 220 kilometers per hour and accelerating from 0 to 100 kilometers per hour in just 2 seconds when in sport mode. Powerful output. The motor generates 160 kilowatts, 215 horsepower, with 320 to 308 Nm of torque, comparable to standard SUVs. Energy independence. The vehicle also functions as a portable power generator, capable of supplying up to 15 kilowatts of electricity to a household when stationary. Kung itong imbensyon ni Maxwell Chikumbutso ang siyang magbibigay talaga ng libreng enerhiya para sa buong mundo,
napakalaking tulong po nito sa atin. Biro mo, hindi mo na kailangang gumamit ng mga fossil fuels, ng mga makina, ng mga generators na ginagamitan ng mga gasolina at ng diesel, at ikaw naman ay magdudumi sa kalikasan. Dahil nga doon sa mga carbon dioxide emission yan, mga particulate matters doon sa mga generator na diesel. So, ito po, ang sabi niya ay libreng enerhiya na galing diyan sa mga radio frequency na nasa ating environment, nasa ating kalawakan. The financial implications of free energy are astronomical. If every household, vehicle, and factory could run on freely available atmospheric energy, the entire global economic structure would be reshaped overnight. Governments and corporations would no longer be able to exert control through energy dependence, and the balance of power would shift dramatically in favor of the people. Mga kapatid, itong ipapakita ko po sa inyo ay isang simpleng pag-aaral lang na totoo ba yung sinasabi ni Chikumbutso na meron nga mga radio frequencies na nandito lang sa ating paligid. Ito pakita ko po sa inyo. Meron po akong oscilloscope. Ayan. Tignan nyo po, oscilloscope po yan. Tapos, meron ako dito nga radio. Ito, two-way radio. Ito pong two-way radio, kung ito ay walang balot, itong antena nito, pag hinawakan mo yan at nag-transmit ka ng signal, makukuryente ka talaga eh. Kasi malakas po talaga yung frequency or yung radio waves na itinatransmit nito papunta naman dito sa kanyang kapartner na radio. Ngayon, meron din po akong speaker dito. Ito ay Twitter. Ito pong speaker na to, Twitter na to, ay mayroong coil at mayroong magnet sa gitna. Yung pong mga microphone na ginagamit natin, ganun din to. Ganun din po ang kanyang trabaho. Kaya ito pong dalawang wire na to, kung ikakabit mo ito sa saksakan ng microphone, para ka na rin gumamit ng microphones pag nagsalita ka dito. Pabalik naman po yung kanyang trabaho. Kapag ka gumalaw-galaw yung ating coil dito at dinadaanan niya yung magnet, yung analog na signal na galing doon sa coil ay magiging electric signal papunta naman doon sa ating amplifier. Ia-amplify niya yung maliit na signal na yon at palalakasin. Di ba kapag ka binuksan mo yung karaoke mo or yung microphone mo sa amplifier, pag nagsalita ka, pag tinodo mo yung volume, malakas talaga. So parang ganito ngayon, yung sinasabi ni Chikumbutso na magtatransmit ngayon ako ng signal dito at itatapat ko lang dito sa harapan nitong speaker, nitong Twitter na to, at makikita nyo mga kapatid, mayroong mariread yung aking oscilloscope dahil yung dalawang terminal ng oscilloscope ay nilagay ko dito sa isang terminal nitong speaker at yung isa naman ay nandito. Tingnan nyo mga kapatid. Ito yung Twitter, ito ngayon yung radio. Kapag pinindot ko po ito mga kapatid, tignan nyo, kahit paano ay may makukuhang signal yung aking oscilloscope. Tignan nyo po Ayan, pansinin nyo po. Okay, binitawan ko. Close up natin ng konti. Ayan, pinipindot ko po ito. Ayan. Nagpapatay sindi po ako. Tignan nyo yung galaw ng waveforms na nandiyan po sa ating oscilloscope. Yan po yung sinasabi ni Chikumbutso. Tsaka tignan nyo po yung reading ng voltahe. Ayan, tumataas at bumababa. May nare-read siyang voltahe. Kasi po mga kapatid, yung signal na yon ay natatransmit dito sa ating speaker. So ganun po ang nangyayari. Ngayon, i-amplify ngayon yon nung MSED ni Chikumbutso. Sorry na, nauhutal ako. So ano po yung MSED? Microsonic Energy Device. Makukuha ngayon yung radio frequency na tinransmit nitong radyo na to papunta doon sa MSED, Microsonic Energy Device. At i-amplify ngayon kung ano man yung design niya, kung paano i-amplify yung maliit na voltahe na nakuha ng kanyang MSED, palalakasin niya yon at dire-diretso ngayon yon doon sa battery. Halimbawa, nung electric vehicle, totoo namang hindi ka mawawalan talaga ng karga. Dahil sabi nga niya, kahit saan ka pumunta sa buong lupalop ng mundo ay mayroong radio frequency. Halimbawa, itong mga cellphones natin, ayan, tumawag ka, papunta doon sa Mindanao, may radio frequency yan. Tumawag ka sa ibang bansa, may radio frequency yan. At lahat ng mga bagay na nagtatransmit diyan sa satellite, o halimbawa, mayroong satellite diyan sa labas ng mundo, diyan sa kalawakan, papunta dito sa kapatagan, magtatransmit yan diyan sa iyong satellite receiver. Magtatransmit yan diyan sa iyong signal, doon sa satellite disk. May signal yun, may radio frequency yun. So lahat yan, pati yung mga
central band, mga radio ng mga pulis, yung mga walkie-talkie na yan, kung ano pang mga gamit, mga gadgets, lahat yan, basta nagtatransmit ng signal yan, may radio frequency, may radio waves. Sa FM, yung radyo na pinakikinggan natin, frequency modulation. Kaya ang FM, kailangan mo ng antena. Samantalang sa AM, modulated, amplified modulated signal. Yung AM signal po, gumagapang-gapang yan. Ngayon, itong mga cellphone po natin ay nandoon sa ultra-high frequency. Napakataas po niyan. At depende kung ano ang gamit, kung 3G or yung 5G. Napakataas no, na gigahertz na po yung mga frequencies niyan. So tama si Chikumbutso na yung mga radio frequencies na yan, makukuha mo yan, maaani mo yan, papasok ngayon doon sa MSED. Yan yung sinasabi ni Chikumbutso sa kanyang mga videos dito po sa YouTube. Ako naman, ipinakita ko sa inyo na totoo naman talaga na mayroon pong radio frequency. Ulitin po natin mga kapatid. Ilalakas ko ng konti yung volume nitong isang radio para maririnig nyo kapag ka po pinepress ko yung pag-transmit nitong nitong isa. O ayan mga kapatid ha. Okay. O ayan o. Tignan nyo po o. Ayan o. Okay, so totoo po na mayroong radio frequency at nakolekta ng ating oscilloscope. At yung signal na yon, palalakasin ngayon yan ni Chikumbutso dun sa kanyang MSED. This revolutionary Energy to be device harvested allowed from radio frequencies in the atmosphere, effectively creating an inexhaustible power source. By integrating this technology into automobiles, Chikumbutso has engineered a vehicle that can run indefinitely without needing to stop for fuel or charging. Kaya kung ito po ay gagamitin sa mga electric vehicle, continuous na makakakuha ka ng radio frequency at ipapasok doon sa kanyang imbensyon na MSED, ay hindi ka talaga mawawalan ngayon ng karga sa iyong sasakyan. Kahit sabihin mong abutan ka pa ng gabi. Kasi yung iba ang inaasahan na pwede mong bitbitin, na pwede kang makakuha ng energy ay yung solar panel. Paano nga sa gabi? Itong invention ni Chikumbutso, kung ito ay talagang magiging kapakipakinabang, ay hindi ka mawawalan ng enerhiya kahit ano pang oras or kahit na ano pang panahon. Kasi po, yung mga radio frequencies na yan, kahit bumabagyo, kahit lumilindol, ay nandyan. So with this car, you can also use it to power your house. It is a moving generator. When you drive from work back to your home, you can connect your power cable, then you can power your house. It gives you 15 kilowatts power to power your house. Such capabilities could revolutionize not only the automotive industry, but also energy access in Africa, where millions still lack reliable electricity. The potential socioeconomic benefits of mass-producing these vehicles are staggering. Lower transportation costs, reduced reliance on imported fuel, and an overall shift toward green energy solutions. Ngayon, ang malaking tanong lang dito, ganito. Paano kung halimbawa makaapekto na habang hinaharness mo at kinukuha mo itong mga radio frequencies na ito, nasasagap nitong MSED ni Chikumbutso, hindi ba maapektuhan yung ating communication? Kasi po mga kapatid, tatawag ka sa iyong kaibigan or sa mahal mo sa buhay na nandyan sa ibang bansa at yung mga radio frequencies na yon, lahat ng radio frequencies, halos lahat naman yan ay communication. Communication line yan, yung frequencies na yan. So, baka maapektuhan yung mga communications na yan kung yung buong mundo gagamit na nitong MSED na sinasabi ni Chikumbutso. Kasi kukuhanin mo yan eh. Kaya nga pinalakas yung mga towers, yung mga antennas, yung mga satellite receivers na yan, yung pagbabato nila ng mga signals na yan, itong mga transceivers, di ba? Kaya pinalakas. Kaya nga itong mga radio natin, no, yung mga radio stations, may mga kanya-kanya pang mga antennas yan sa bawat lugar. Kaya di ba nung araw, maririnig nyo Channel 13 Dumaguete, di ba? Channel 9 Cebu. Pero isang channel lang yun. Halimbawa, yung Channel 9, iba-ibang channel siya sa ibang mga probinsya, pero ang ipinapalabas lang doon yung programa ng Channel 9. Yun nga lang, pagdating sa mga probinsya, iba na yung channels nila. Meron silang mga antena, meron silang mga towers. Nire-repeat nila yun, pinapalakas nila yung signal. Maging yung mga radio na to, may mga repeaters yan.
Maging yung mga cellphone natin, may mga cell sites yan na nandiyan sa mga matataas na building o kaya naman nagtatayo sila ng mga tower. Paano ngayon ang mangyayari? Kung gagamitin itong MSED ni Chikumbutso na ginagamit, hinaharness, inaani yung mga radio waves na yan, yung mga radio frequencies na yan, hindi kaya yan makaapekto sa ating communications? Yan ang malaking tanong po dito. However, Chikumbutso's journey has not been without adversity. He has faced immense opposition, particularly from powerful entities within the oil and automotive industries. He claims that during a visit to Silicon Valley, he and his research partner were poisoned, an event he believes was orchestrated by those who saw his work as a threat to the status quo. According to the free energy suppression conspiracy theory, big industries, government agencies, and corporate powers actively work to discredit and suppress revolutionary energy technologies. They use tactics such as media blackouts, academic pressure, and even outright legal and financial intimidation to ensure that disruptive technologies never reach the masses. Claims of suppression include accusations that the scientific community, controlled by vested interests, systematically rejects research into alternative energy sources. There are also allegations that working free energy devices have been created but remain hidden due to the fear that they could dismantle the multi-trillion-dollar fossil fuel industry. If Chikumbutso's car is truly self-powered, it represents the single greatest challenge to the global energy monopoly in modern history. His work directly threatens the profits of oil companies, electric vehicle manufacturers, and even traditional power utilities. This explains why so many powerful people have attempted to discredit him. Dahil marami siyang kalaban dito eh. Ang mga kalaban niya rito, yung malalaking kumpanya ng mga langis na yan na nagpo-produce ng fossil fuels. O maging itong malalaking kumpanya na nangangasiwa ng mga elektrisidad sa bawat bansa. No? Sila yung nangongolekta dito sa mga kuryente na ginagamit natin. Biro mo kung totoo, kung pwede yung MSED na yan ni Chikumbutso. Mababawasan 30% sa buong mundo, mababawasan yung konsumo nitong mga electricity na to na ginagamit natin ngayon. Kaya ang kalaban ngayon ni Chikumbutso dito ay itong mga malalaking negosyo. Maxwell Sangilani Chikumbutso has gifted the world with a technological marvel that could change the course of history. Now is the time for governments, investors, and ordinary citizens to champion his work and ensure that his vision is not lost to the forces of suppression. If we stand together, we can support a future where energy is no longer a commodity controlled by a select few, but a universal resource accessible to all. The dawn of the self-powered car is here, and with it comes the promise of a world powered by boundless free energy. Let us not allow this moment to slip away. Your perspective matters. What do you make of Africa's self-powered car that has defied science and proved the existence of free energy sources? Sana po, ito ay totoo na makakatulong. Kasi kapag nagkaganon, talagang marami ang mabe-benefits dito. Unang-una, yung ating environment, yung ating nasisinghot na hangin ay mababawasan ng napakaraming mga carbon dioxide dahil sa emission nitong mga fossil fuels na ito sa paglikha ng enerhiya. Ngayon, darami rin ang gagamit ng mga electric vehicles dahil kahit saan ka pumunta, wala ng range anxiety dito. Dahil kahit na gabi, kahit na araw, ay makakapunta ka sa gusto mong puntahan. Wala nang karga-karga dahil yon ay walang katapusang karga. Continuous nagkakarga ang battery mo doon sa kanyang dinevelop, doon sa kanyang imbensyon. At kung si Chikumbutso po ay makakatulong sa sangkatauhan, no, yung kanyang imbensyon, ipanalangin natin na magkaganon nga para marami ang maginhawahan dahil napakamahal po ng kuryente dito sa Pilipinas. At yan nga po ang sinasabi ni Kong Marcoleta. Sana sa darating po na eleksyon, huwag niyong kalimutan, si Congressman Marcoleta, Senator to be kung inyo pong iboboto. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.